Trigger warning. Ang susunod na kwento ay tumatalakay sa pambubuli at implied na physical harm. Kung ito ay nakakaantig o nakaka-trigger sa iyo, alagaan muna ang sarili at humingi ng suporta. Ulan. Ilang patak ang tumutumba sa ilalim ng lagusan. May ilaw na nakikislapan sa malabong fluorescent. Malamlam ang paligid. Parang nag-aantay ng isang bagay na hindi maganda. May papel na nagbubuhos sa sahig at isang bola ng papel ang tumama sa balikat ng isang estudyante. Tawanan. Magaan. Parang biro lang. Sabi nila, ang mga tawa ay para sa gwapo. Ang balita sa campus, isang bagong muka na mabilis napapansin. Nakakulot ang buhok, nakaayos ang damit, may tinitingalang ora na hindi naman hangarin na mang-akit. Para lang siyang dinadalaw ng swerte sa inibersidad. Pero sa ilalim ng tawanan, may tanong na hindi kaagad napapansin. Sino ang pinagtatawanan? Sa gilid ng koridor, may isang babae na yumuyuko habang naglilinis. Ang mop niya ay nag-iiwan ng manipis na guhit sa sahig. Cheska ang pangalan niya at ang pagod ay idinidikit sa kanyang tindig. Buong araw siyang naglilinis ng mga classroom, nag-aayos ng mga upuan, nagtatanggal ng mga biro sa sahig. Pero pagpasok sa klase, siya pa rin ang nagbubukod tangi. Working student, nagtatrabaho para sa tuition, nag-iipon ng konti para sa pagkain at pamasahe, nagbabalanse sa mga libro at gawaing nagpapahirap sa katawan. Malapit sa kanya, si Camarites, ang janitress na parang lola sa lahat, kumakaway ng may malambot na ngiti. Anak, tapusin mo na yan. Pahinga ka. Sabi niya, hawak ang thermos na may mainit na kape na palagi niyang dinadala. May mahabang pila sa kamay ni Camarites, marka ng taon ng pagkayod, pero may malambing na tingin sa mata pag umapak si Cheska sa harap niya. Hindi noon napapansin ng karamihan na ang tawanan ay hindi ginawa para sa gwapo. Ang mga papel na itinatapon nila, ang mga bulong sa likod ng kamay, mga biro lang daw. Ngunit ang mga biro, kapag paulit-ulit, lumalalim, nagiging hangal, nagiging gawain. Ang apat na babae na nagtatabi-tabi at nagtatawanan, Trisha, Mika, Ariel, Sandra, may magandang kumpanya ng pagmamayabang. Magaganda, may grupo, may impluensya. Sila ang pwedeng magbago ng ihip ng araw. Isang saglit na pag-abot ng daliri sa balikat, isang sulyap na hindi kaaya-aya at tapos, tawa. Sa unang tingin, si Alaric ay parte ng eksena ng tawanan, parang isang bituin na binibigsan ng biro. Pero hindi niya ginagawa ang ugali ng iba. Hindi siya sumasabay sa pagtawa na may panunukok. May kakaiba sa paraan ng kanyang pag-iyak, hindi literal na pag-iyak, kundi parang may kahungkagan kapag tiningin siya sa gumugulong na bola ng papel. Nandoon siya sa gilid, naglalakad na hindi pansinin ng marami. Nagtatakip sa tuktok ng hoodie kapag uulan. Sa loob ng puso niya, mayroong isang bagay na hindi dali-dali ipinapakita. Pag-iingat, pagtingin ng mabuti. Isang araw, magkasunod ang maliit na pangyayari na magpapalalim ng tensyon. Nagbukas ang klase. May isang 5 minuto ng katahimikan na naging palitan ng mga papel na sinasagot ng tawa. Tinamaan si Alaric ng maliit na bola ng papel. Tinignan niya ang mga nasa paligid at ang mukha niya hindi napuno ng pagmamaliit. May ngiti siya, hindi kayabangan, kundi bahagi ng pag-unawa sa isang biro na medyo mailap. Ano to eksena? Bulong niya ng lampas sa mga labi. Habang nag-iikot ang kamera ng campus, sa totoong buhay, mata ng mga estudyante, siya ang hindi napapansin. At iyon ang ginamit ng mga bully, ang hindi pansin. Si Cheska naman, sa kabilang dulo ng buhay, hindi rin napapansin ng marami, kundi ng iilan. Ang mga estudyanteng dati nang nakakakita sa kanya na nag-aabang ng gabi para kumita. Nakikita niya ang buong mundo. Mga upuan na hindi maayos, mga aklat na iniwan, mga baso ng kape na hindi tinapon sa tamang lalagyan. May mga ngiti na hindi para sa kanya. Ilang araw bago ang nangyari, may maliit na pambubulas na naging masama. Sa isang jeep patungo sa school, may tumutok na sulyap. Isang estudyanteng lalaki ang nagpakalat ng joke sa buong bus. Akala ko ba gwapo to? Sigaw ng isang babae at sumabog ang tawa. Nagkunwaring komedya. Si Cheska, nasa tardy line, tumahimik. Ang mga biro ay parang lumulutang sa hangin at unti-unting nauuwi sa kasukasuan ng araw niya.
Madaling sabihin na hindi mahalaga, pero hindi na pala basta biro kapag gabi-gabi mong pinapasan. May munting sandali rin nagkabutihan. Isang hapon, nalagutan ni Cheska ang lunch na inipon niya ng ilang araw. Siya ay nakaupo sa likod ng library, kumakain ng maliit na pandesal habang nagbabasa ng lumang notes. Napansin ito ni Alaric. Hindi siya ang uri ng lalaking magpapatingin lang. Lumapit siya na may daladalang maliit na paket ng pagkain na binili sa kantin. "Kuya, kumain ka na," sabi niya, bahaging nahihiya. Hindi kawalan ang paraang iyon ng kabutihan. Simple, tahimik, walang fanfare. Si Cheska, hindi sanay sa ganitong atensyon, nagulat at nagpasalamat ng mahina. "Salamat po," ang tugon niya, halos hindi marinig ng iba. May mga natatanging pagkakataon kung saan ang kabutihan ni Alaric ay hindi drama. Nagbubukas siya ng pinto, nag-aabot ng aklat na nahulog. Minsan, pinapalamig ang takbuhan ng alikabok. Maliit na bagay, pero sa mundo ni Cheska, ang maliit na bagay na iyon ay malaki na. At sa mundo ng mga bully, ang maliit na bagay na iyon ay tila kahinaan. Akala mo gwapo, pero nataon lang na mabait. Iyon ang mga bulong na bumabagsak sa likod ng kumpas. Sa paglipas ng mga linggo, umigting ang pambubulas. Nagsimula sa mga papel at pangiinsulto. Mula sa mga biro, nagbago ang direksyon. Isang gabi, natagpuan ni Cheska ang sarili na napagsama-samang humahawak ang puso sa loob ng isang kahon. Hindi ito basta eksena, isang ritual ng pagpapababa. Hindi na kailangang ilarawan ng detalye kung ano ang nangyari sa loob. Sapat ang mga bakas sa labas, mga marka sa pinto, punit na tela, isang pulang laso na naiwan sa sahig. Masakit, nakakahiya. Labis ang pagod na tumitimbre sa katawan niya at ang pinakamalaking sakit, ang pakilamdam na nag-iisa. Hindi agad nalaman ng marami ang nangyari. Ang mga bully ay marunong magtago. Lumilikha sila ng kwento na walang kwento. Ngunit may isang matang hindi na makapagtakip, ang mata ni Alaric. Siya ay nanonood ng tahimik sa gilid ng lahat ng eksena ng pang-aapi. Hindi siya palabas, hindi rin siya sumisigaw. Siya ay naninibago at ang pagtingin niya ay nagiging tanong. Bakit hindi sinasawata? Bakit pinapayagan? May maliit na galaw sa loob niya na hindi pa niya maipaliwanag, parang pagkabangon ng isang bagay na mas malaki kaysa sa sariling pagkaayos. Isang gabi, dumating ang tawag mula kay Camarites. "Anak, may nakita ako sa storage room. May ano-ano, parang hindi maayos." Nag-alala si Cheska nang marinig iyon. Ito ang parehong storage room na madalas pagtataguan ng mga gamit ng mga estudyante. Minsan, doon din nagtatago ang mga kabataan kapag may natitirang assignment o oras ng gawaing. Ngunit may kakaiba sa gabing iyon. Ang langit ay grabe ang ulan. Ang mga ilaw sa koridor ay parang nanginginig. Ang mga estudyante ay umuusbong sa mga kwento. May nagpakalat ng bulong-bulungan, may nakita raw ang janitress, may natagpo ang bakas ng sapatos na hindi pangkaraniwan, may punit na panyo. Ngunit ang totoong detalye ay hindi basta ibinubulgar, ang pagrespeto kay Cheska at ang takot niya ay nagtatakip sa salita. Kailangan ng katibayan, kailangan ng mata na nakakita at naglakas loob magsalita. Si Alaric ay nagpasya na gumalaw ng tahimik, sinundan niya ang ruta ng mga sapatos. Nakita niya ang tape na ginamit para isara ang kahon. Nakita niya ang pulang laso na maingat na inilapag sa gilid. Nakita niya ang pitsa ng kuryente na naputol. At nakita niya ang vocal cues, mga pangalan na binanggit sa mga chat group ng mga bully. Hindi siya nagpagalaw sa galit. Nagkaroon lang ng malamig na determinasyon. Ang campus ay may CCTV sa ilang bahagi. Hindi namin kailangan tires na ipaliwanag kung paano kumikilos ang teknolohiya sa ganitong oras. Simple, nasa ulo ng koridor, sa tapat ng storage room, may maliit na kamera na madalas nagyuyukod sa gabi. Alaric ay naglakad sa ilalim ng ulan. Mayroong isang maliit na flash drive na nakapaloob sa bulsa. Alam niya kung saan hahanap ng patunay. Alam niya na hindi sapat ang salita ng biktima sa harap ng mga taong may impluensya. Kailangan ng ebidensya. Ngulit hindi basta-basta pumapasok sa opisina ng administrasyon. Ang mga bantay ay taas ang tingin. May proseso. May takot na pumapaloob sa puso ng sinumang magtangkang kumontra sa grupong mas malakas. Ang ekspulsyon, ang mga pangalan, ang pagsabog ng social standings, lahat ay maaaring magbago ng nabilis. May mga estudyante rin na natatakot maniwala. Bakit niya pa sasabihin? Baka may double meaning. Ito ang mga bulong na pumipigil sa korte ng hustisya. Sa likod ng lahat, si Cheska ay nagtatago ng sariling plano. Hindi siya madaling mabuwal. Lumalaban siya sa mga araw-araw na gawain at inaalala ang tuwid na daan.
Hindi niya alam kung paano tatahakin ng landas na ito, pero alam niyang ayaw niyang manatili sa pagiging isang bagay na itinatapon. Hindi ako basura. Bulong niya sa sarili ng gabi-gabi. Hawak ang pulang laso na ibinigay ni Camarines para sa swerte. Simpleng piraso ng tela na mistulang palihan ng loob. Balang araw, may mabigat na lakad ang nagbago ng tono. Si Alaric ay nagbaluktot sa ulo. Nagmasid sa monitor ng CCTV sa isang maliit na pass-through sa parking area. Binuksan niya ang screen. Hinanap ang oras ng insidente. May malabong liwanag. May mga anino. Ngunit may malinaw na paggalaw sa gilid. Isang kahon na binubuhos ng 2 o 3 tao. Isang pinto ng storage na isinara ng marahas. Hindi ito perpekto, pero sapat na. May tunog ng pag-iyak. At may pagkabagal na hindi natural. Hindi kailangang maging doktor para malaman na may nangyaring mali. Hawak-hawak ang maliit na drive. Naisip ni Alaric ang posibing mangyayari kung ilalabas na ito. May risk. May backlash. Maaaring siya ay tawaging tattler. O mas masahol pa. Ngunit may mas malalim na tawag sa loob niya. May tinig na nagsasabi na hindi sapat ang manunulat na tumayo sa gilid. Kailangang may gumalaw. Hindi sapat ang pagtingin lang. Sabi niya sa sarili. Kailangang itong ipakita. Sandali. Huminga siya. Inisip ang mukha ni Cheska. Ang mga kamay na nanginginig habang kumakapit sa mop. Inisip niya ang mga mata ni Camarines. Puno ng takot at pag-aatubili. Inisip niya rin ang mukha ng 4 na babae na naglalaro sa kanilang kapangyarihan. Hindi niya gustong maging hero. Ayaw niyang kunin ang kwento ng iba at gawing sariling medalya. Ayaw niyang gawing kanya ang tamang bagay. Gusto lang niyang itama ang mali. Sa loob ng maliit na silid na iyon, pinindot niya ang record. Kinopya ang footage at inilagay sa flash drive. Bawat segundo ay parang sandata. At sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin. Ang tahimik na banda ng campus ay nagkaroon ng pahayak. Ano ang susunod? Ilalabas ba niya ito sa social media? Tutungo ba siya sa guidance counselor? O hihintayin ba niyang may sumunod na magsabi ng totoo? Bago pa man siya magdesisyon, may nagbigay ng unang maliit na panapanahong habak. Si Camarines ay nagpaalam sa kanya ng isang maliit na palito ng tinapay para kay Cheska. Ipahinatid niya yon sa library. Nagkunwaring nag-aabot lang ng pagkain. Nakipagtinginan sila ng maikli. May pag-unawa. Anak, ingat ka, sabi ni Camarines ng palayo. Si Cheska, nanginginig. Tumangis ng pabulong. Hindi ito malakas, kundi sapat na para malaman ni Alaric na may dapat gawin. Naglalakad siya pabalik sa dormitoryo. Ang drive ay malamig sa palad niya. Walang taong nakatingin. Ang ulan ay parang pumapatong ng daing sa bawat bubong. May mga ilaw na blink. May ilang estudyante na naglalakad na may hawak na payong. Sa puso niya, ang pakiramdam ay hindi heroismo, kundi simpleng pag-aatas. Kung may isang bagay na magagawa niya upang hindi maulit ang ganito sa isang tao, gagawin niya. Hindi niya alam kung sino ang magiging kasama sa laban na ito. Hindi rin niya alam kung paano tatanggapin ng iba ang ebidensya. Ngunit may isang bagay na malinaw. Siya ang unang naglakad papunta sa lugar kung saan nagaganap ang mali. At siya ang unang may hawak ng larawan ng katotohanan. May tinig na nagbabadya ng lundag sa dibdib niya. Hindi ito madali. Maaaring masaktan siya. Maaaring mawalan siya ng mga kaibigan. Maaaring may maggalit. Ngunit sa isang tatak ng oras, ang maling hindi dapat manatiling nakatago. Sa umaga, ang campus ay tila mawawalan ng katahimikan. May mga usap-usapan na kumakalat. May mga tingin na mas malalim kaysa sa dati. Ang mga bully ay tahimik. Hindi pa nila nalalaman na may maliit na aparato na nagtataglay ng ebidensya. Si Cheska ay nagtatago ng katotohanan niya sa likod ng mga korteng papel. Nagluluhod siya sa library at umaasang walang sino man ang maglalabas ng sugat ng nakaraan. Si Alaric, naglalakad papunta sa guidance office, hindi nakapagsalita agad sa sinuman. Nararamdaman niya ang bigat ng malamig na flash drive sa bulsa at sa bawat hakbang ay lumalaki ang kanyang determinasyon. Makikita niya ba ang prinsipal?
Makakatakas ba siya sa tensyoning pag-unawa sa kanyang puso? Hindi niya iniisip ang sarili bilang malupit. Iniisip niya ang katotohanan at ang tungkulin ng sino mang makakita nito. Sa pintuan ng guidance office, huminto siya. Nakita niya sa loob ang mga poster na nagtuturo ng paggalang at karapatan. Nakita niya rin ang mukha ng guidance counselor, mata na may hangarin na makinig ngunit pagod na rin. "Sir, may footage po ako," ang bulong ni Alaric. Ang salitang iyon ay maliit at dapat lang. Ito rin ay simula ng isang serye ng pangyayari na magpapabago ng ihip ng kanilang campus. Ngunit ang unang pag-upo ay hindi nagbibigay ng agarang hustisya. May mga tanong, may proseso, may pagdududa. Maaari ring may pagtatangtang baluktutin ang katotohanan. Lahat ng ito ay magpapakita ng tensyon sa pagitan ng isang estudyanteng busog ang loob na nagkamalay at isang institusyon na may takot sa sarili nito. Sa labas, may ilang mga estudyante na nagtitipon, nag-uusap ng palihim. Ang 4 na babae na nagtataka sa universidad ay may mga mukha na parang hindi alam ang susunod na hakbang. Iyon ay ang eksenang nagsisimula lamang. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Sa kwadra ng ilang minuto, may isang mensahe na papasok sa telepono ni Alaric. Isang simpleng text mula kay Cheska. "Salamat." May 2 salita na parang bago sa kanya. May lakas na nagmula sa maliit na titik. Alaric lumingon saglit. Nakita niya si Cheska sa tapat ng stained glass window. Nakaupo, hawak ang maliit na tinapay, at nakangiti ng mahina. Hindi siya sigurado kung ano ang nasa isip niya. Pero alam niya na ang maliit na drive sa bulsa niya ay may lakas na magpapakita ng totoo. Alam niya rin na ang totoo ay hindi laging magaan. Madalas itong mabigat at nangangailangan ng tapang ng iba pang magsasalita. Hawak-hawak ang desisyon. Naglakad siya pabalik sa guidance office. Ngunit paglapit niya sa pinto, may kumatok mula sa loob. Hindi sa espasyo ng administrasyon, ngunit mula sa isang grupo na nagbibilang ng kanilang impluensya. May ilang estudyante na nagmamasid, nagkukwento. Ang mga usapan ay nagiging malamig. "Anong nangyari?" tanong ng isa. "Hindi ba dapat kami ang magbigay ng kung anuman?" tugon ng isa pa. Ang hangin ay nagkakaroon ng dinamika ng pag-aalala at pagtatanggol ng sarili. Bago pa man mabuksan ang pinto, may kumatok na malakas at masinsin. Si Alaric ay huminga ng malalim. Binigyang pansin ang pag-ikot ng mundo sa loob ng lungsod ng mga tao. Alam niyang may magiging galaw na susunggan. At doon nagkakapit ang kwento sa isang puntong magpapasya. Ang pagkuha ng lakas ng loob na ilabas ang ebidensya o ang pag-iwan nito sa dilim. Ang maliit na flash drive sa kanyang palad ay parang isang pinong piraso ng sinturon na hahati sa 2 darating na landas. Isa na magpapasara ng siklo ng katahimikan at isa pa na magpapahintulot na manatili ang pait sa likod ng bawat tawa. Si Alaric ay humawak ng mas mahigpit. Bago niya pinitas ang pinto, may isang estudyanteng lumabas. Si Mika, may mukha na malamlam, may mga mata na may hangin na hindi masaya. Nagtagpo ang kanilang mga mata para sa isang sandali. Mayroong hindi pagkakaalam sa pagitan nila. Tila naisip ni Mika na siya ay isang banta, at si Alaric naman ay nagtataka kung paano siya haharapin ang isang grupong may kapangyarihan. Ang pinto ng guidance office ay bumukas. Ang kulay ng kahon ay mainit, may lampara sa gitna. Sa loob, nakatingin ang guidance counselor sa gamutan ng problema. Si Alaric ay inilagay ang flash drive sa mesa at sa katahimikan ng silid, narinig niya ang humarap na paghinga ni Cheska na nag-aabang sa labas. Ang sandaling iyon, napakaliit, napakabigat, ay nag-iwan ng hangin na malalim. Ang mga salita ay malabo, ang mga muka ay nagkikiskisan. Hindi pa rito matatapos ang istorya. Hindi pa dito magbubukas ang hatol ng hustisya. Ang kinabukasan ay puno ng tanong. Magiging sapat ba ang ebidensya? Magsasabi ba ang iba ng katotohanan? Maaari ba nilang pamunuan ng sistema para magbigay ng katarungan? May mga taong magtatayo ng pader laban sa pagtalakay at may mga taong sasabok sa gulat. Sa labas ng bintana, ang ulan ay dahan-dahang humina. Ang mga anino sa koridor ay nag-iba. Sa loob ng puso ni Cheska, may munting pag-asa, hindi dahil may superhero, kundi dahil may isang taong naglakad
at nagdala ng liwanag sa maliit na silid. Sa puso ni Alaric, may pag-alam na hindi na siya pwedeng manatiling tahimik. At habang hinahawakan niya pa rin ang maliit na drive sa palad niya, sumirit ang isang tanong. Handa ba ang buong campus na makita ang totoo? Kung gusto mong makita ang buong kwento, i-like at i-save ang video. Bulong na saglit. Hindi man napakarami, sapat para malaman ng nagmamasid na may seryosong bagay na susunod. Sa loob ng guidance office, tahimik na tumuklaw ang hangin nang buksan ang flash drive sa maliit na laptop. May recoil ng ilaw mula sa screen at ang mga mata ng bawat tao sa mesa. Guidance counselor, principal, isang guro na kinatawan ng student affairs ay nagkabitin sa mga gumagalaw na imahe. Hindi perpekto ang kuha. Malabong mukha, paurong na silweta, butas-butas ang tunog dahil sa distansya ng mikropono. Pero may sapat na ihip ng katotohanan. Paggalaw ng kahon, pagkatok ng saklay na may lakas, ang pagsara ng pinto, ang isang kamay na nagtatakip ng bibig, ang pag-iyak na hindi nauunawaan ng mga nagmamasid. Si Cheska, sa labas ng pintuan, nakadikit ang palad sa malamig na salamin na nagtatakip ng window. Alam niya ang bawat pag-iilaw na gumagalaw sa screen, mga sandali ng kanya-kanyang kahapon na biglang napapakita sa madilim na ilaw. Hindi niya sinasadyang huminga ng malalim. Bumutas ang luha sa gilid ng mata niya at mabilis niyang pinahid gamit ang likod ng kamay. Sa loob, narinig niya ang tinig ng prinsipal na naghahanap ng mga salita. Ito ang nais ninyong ipresenta bilang ebidensya? Habang umiikot ang footage, ilang estudyante ang hindi makapaniwala. May mga kamay na kumakapit sa bibig, hindi pagkatuwa kundi pagkabigla. Ang 4 na babae, Trisha, Mika, Ariel, Sandra, ay nasa likod ng mga mata ng iba. Sa CCTV footage, tila malalaking anino lamang, ngunit sa bunto ng kanilang presensya, may presensya na hindi maikakaila. May kasamang natutulis na pag-ikot ng kamera ang isang guro at may tanong sa mismong espasyo, ano ang dapat sundin ng institusyon? Ipinatawag agad ang mga magulang, nagsimulang maglabasan ng mga tawag, ang mga mensahe, ang mga paghahanap ng paliwanag. May ilan na agad na nagtatanggal, may ilan na naninikluhod sa pagkabigla. Nagkaroon ng unang pag-uusap na hindi pa korte. Ito pa lamang simula ng proseso. Ang admin ay may checklist, immediate protection para sa biktima, temporary restraining orders mula sa campus, medical check-up, counseling referrals, at ang panawagan para sa disciplinary hearing. Sa isang maliit na kwarto sa infirmary, tinanggal ang basang damit ni Cheska at pinainit ang tsara. May malumanay na kamay ni camerates na naglalagay ng tuwalya sa balikat niya. Hindi sila nagmamadali. Iniintindi nila ang mga takbo ng katawan, ang panginginig, ang mga punit sa dami ng tapang na wala sa kalagitnaan ng gabi. May pulang laso sa mesa, pinagtagpi ni camerates mula sa mga piraso ng lumang tela. Huwag mong ikahiya ang sarili, anak, bulong niya. At hindi iyon simpleng pangungusap lang. Daan iyon papalit sa pag-iigting ng damdamin ni Cheska. May nurse na kumuha ng mga tala. May maliit na papel na naglilista, physical findings, mga marka, mga pasa, emotional state, pangangailangan para sa follow-up. Hindi ito eksena ng sensasyonalismo. Ito'y kumpas ng proseso. Mga hakbang na dapat sundin. Sa labas ng pinto, tumatayo si Alaric. Nakatayo rin ang guidance counselor na nag-aayos ng nota. Hindi siya umupo. Hindi dahil gusto niyang maging malakas, kundi dahil hindi niya matanggap ang maging tagamasidlang. May tanong siyang gustong sagutin, hindi para sa sarili, kundi para sa isang tao na hindi napili ang boses sa gabi ng mga ibinagsak na tawa. Ang unang hearing ay ginanap sa isang maliit na conference room. May mga magulang na dumalo, may representatives mula sa student government na nagmamasid, at may isang transkripsyon ng CCTV na ipapakita. Humakbang si Alaric sa harapan at inabot ang flash drive. Hindi siya nagbigay ng mahabang talumpati. Nagsalita siya ng diretsyo, mahinahon at malinaw. Nakita ko po ang footage, sabi niya. Sabi ko po sa admin para malaman ang kinakailangan. Walang pagyabang, walang teatro, tibay lang. Ang paraan niya ng pagsasalita ay naging malinaw na tanda na ang sitwasyon ay hindi pangkaraniwan. Nagkaroon ng tensyon habang tumitingin ang mga magulang ng mga suspek. May ilang pag-aalangan. Sigurado ba kayo? Bakit siya lang ang nagsumbong? Mga tanong na hindi dapat magtanggi sa presensya ng ebidensya. May isang sandaling lumaban ang realidad sa denial.
Ngunit kapag pinagsama ang material na ebidensya at ang personal na testimonya ni Cheska na kahit nanginginig ay matatag ang boses habang ipinapaliwanag ang mga nangyari, ang proseso ay unti-unting nagtagumpay sa hamon ng pag-aanalisa. Hindi agad natapos ang hearing na iyon. May proseso ng due process, pagbibigay ng pagkakataon sa mga suspek na magbigay ng sagot, pag-imbita sa mga saksi, at pagkakaroon ng temporary measures para sa kaligtasan ng biktima. Ang admin ay nagdesisyon ng pansamantalang suspensyon sa 4 na estudyante habang nagpapatuloy ang imbestigasyon at pagkakaloob ng temporary protection sa mga lugar na madalas pagdaan ni Cheska. Marami sa campus ang nagulat sa tinding aksyon ng paaralan, may positibong sorpresa at may hindi pagkakaintindi. Ngunit sa puso ni Cheska, ang pinakamahalanang pagbabago ay ang pagbibigay ng pormal na pagkilala. May nangyari at may mag-iimbestiga. Habang tumatapos ang mga sunod-sunod na proseso, nag-umpisa rin ang personal na pagbawi. Hindi ito mabilis. May araw na malalim ang lungkot at may araw na maliit lang ang pag-angat. Si Camarines ang naging perpektong panulat sa mga araw na iyon. Nagluluto siya ng mga sopas, nag-aabot ng mainit na tinapay, umaakyat ng hagdan para makasabay sa mga schedule ni Cheska. May maliit na tradisyon silang dalawa. Tuwing 2:00 ng hapon, may mainit na tinapay at tsaa. Hindi ito malaking bagay, ngunit sa mundo ng pangungulila at takot, ito'y parang tila salbasyon. Sa kabilang banda, si Alaric ay hindi nawawala ng kilos. Hindi siya nagpakitang gilas sa social media. Hindi niya ginagawang eksena ang ginawa niya. Umuupo siya sa likod ng library, nag-aaral, nagbabantay. May mga umuusbong na bulong-bulungan laban sa kanya. May ilan na nagsabing siya raw ay nag-eepekto para sumikat o para makuha ang loob. May iba namang nagpakasalamat ng tahimik. Mga araw na iyon, natutunan ni Alaric ang bigat ng pagiging witness. May tapang sa pagsasalita, ngunit mayroon ding kapalit na paghatol. Lumipas ang ilang linggo, dumating ang araw ng formal disciplinary hearing. Dito, mas mahigpit ang proseso. May legal counsel na pumapayag sa panig ng ilang magulang at may mga counselors na kasama ni Cheska para suportahan siya sa pagbigay ng testimonya. Hindi ito isang dramatikong court scene. Ito ay isang mahinang silid kung saan pinagkakalooban ng salita ang ebidensya. Si Cheska ay naupo, hawak ang kamay ng guidance counselor. Ang takbo ng puso niya ay nararamdaman ng lahat. Ngunit nang magsalita siya, bagamat nanginginig, malinaw ang bawat parirala. Hindi siya basura. Hindi dapat ginawang biro ang katawan at pagkatao ng isang tao. Ang CCTV footage ay ipinalabas muli. Mas maayos, mas malinaw. May ilang sandali na pinahinto at may panel ng mga tanong na nagtanong ng konteksto. Hindi perpekto ang video. May mga bahagi na hindi kayang ipaliwanag ng isang shot lamang, kaya't sinabay rin dito ang testimonya ng Camarines at ang ilang estudyante na nagsabi na may nakitang kakaiba sa araw ng insidente. Sa kabuuan, umusbong ang balance of probabilities. Mas mabigat ang ebidensya sa panig ng biktima. Nagbigay ng pagkakataon ng panel sa mga nasasakdal na magpaliwanag. May mga pagkakabig na mapapansin. Ang ilan ay nagtatanggol, may umiiyak, may nagpapalabas ng galit. Ngulit hindi ito eksklusibong pagbabato lamang. May mga tanong din na nagmumula sa kanilang panig. Bakit nila ginawa? Sinasabi nila na may pressure noong grupo, na may mga bagay na napuno sa loob nila, na may gulo sa personal na buhay na nag-ugat sa paglabas ng kanilang galit. Hindi ito pagbayad sa mali. Ngunit isang bahagi ng pag-unravel. Ang bullies ay tao rin, may sariling kahinaan, mga hindi naayos na sugat, at mga salitang ipinapahayag sa masamang paraan. Hindi ito dahilan upang baliwalain ang ginawa, ngunit mahalagang makita ang kabuuan ng larawan. Ang panel ay nagpasya, expulsion para sa 4 na estudyante mula sa enrollment, kasabay ng rekomendasyon na sumalali sila sa mandated counseling at community service bilang bahagi ng proseso ng restitution. May paghihingi ng responsibilidad sa kanila sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga accounts, hindi lamang para sa paaralan, kundi para sa kanilang personal na paghubog. Hindi perpekto ang hatol. Ang expulsion ay malaki ang epekto sa buhay ng 3 pamilya, ngunit ang paaralan ay nag-commit na hindi nila pwedeng ipagsawalang bahala ang pinsalang nagawa sa isang estudyante. Ang desisyon ay nagdulot ng halo-halong emosyon, ligaya sa isang banda at panghihinayang sa isa pa. Dahil ang kaparusahan ay may malalim na epekto sa kinabukasan ng mga nasasaktal. Paglabas ng hearing room, may katahimikan na humalili sa mga unang tawa ng campus.
May mga estudyante na nagdaramdam na may tapang sila nang makita ang iba na tumayo para sa tama. May mga iba na napahiya, may naisip na dapat nilang baguhin ang paraan ng pagtrato sa kapwa. Hindi lahat agad nagbago. Ang kultura ay hindi madali baguhin. Ngunit ang unang hakbang ay ginawa. May pinagsaluhang pagkilos at may proseso na nagsimula. Sa personal na antas, unti-unti nagsimula ang mga araw ni Cheska na magkanlong ng liwanag. Hindi naghilom agad ang sugat. May lugar na hindi pa makalimutan. Ngulit may mga maliliit na gawain na naging tanda ng pagbabangon. Nakaupo siya sa library. May lugar na palaging nakareserba sa tabi ng bintana. Isang upuan na inalay ng guidance office habang siya ay nangangailangan ng tahimik na espasyo. May mga estudyante na hindi nakikita noon ang handang tumayo para sa kanya. Ngayon ay nagbibigay ng mga ngiti at paalala. Hindi lahat ay magiging sobrang malapit. May ilan lang na tahimik na lumalapit at nagbibigay ng maliit na regalo. Isang bag ng prutas, isang notebook, isang post-it na may nakasulat na kapit lang. Sa isang pagkakataon, sumulat ang isang babaeng nasa upperclassman group sa kanya. Pasensya na sa ginawa namin. Hindi ko alam kung paano nag-umpisa yun. Hindi ito isang maluwag na paghingi ng tawad. Marahil may halo ng takot at hiya. Si Cheska, hindi noon naghahanap ng malaki. Isang simpleng, sana wag na maulit lang. At yun nga ang nangyari. Hindi ito perpektong reconciliatory scene. May pag-usad at may mga hangganan. Ang puso ni Cheska ay hindi agad magbubukas sa mga dating nanakit. Hindi iyon obligasyon niya. Ngunit ang mga maliliit na tanda ng paghingi ng tawad ay bahagi ng proseso. Accountability, therapy, at pag-unlad. Ang komunidad ng campus ay nag-umpisa ring mag-usap tungkol sa kultura ng pang-aapi. May mga seminar na inorganize ng student council tungkol sa respeto, may mga workshops para sa peer counseling, at may mga police visit na nagpaliwanag sa mga batas at karapatan. Hindi sapat ang isang seminar, ngulit may pagbabago sa usapan. May mga teachers nagbago ng paraan ng pagmomonitor sa mga hallways. May mga janitors na pinagkakalooban ng hotline para sa mga insidente. At may maliit na poster sa bawat koridor na nagsasabing, kung may makita ka, magsalita ka. Ang katahimikan ay hindi proteksyon. Sa gitna ng lahat ng ito, si Alaric at Cheska ay nagkita ng maraming beses. Hindi bilang isang dramatic love scene, kundi bilang dalawang taong unti-unting nagkakilala sa limitasyon at lakas ng isa't isa. May araw na nag-aaral silang magkatabi, may gabi na naglalakad papuntang dorm, at may pagkakataon na tahimik silang umiinom ng tsaa kasama si Kamarites. Ang mga pag-uusap nila ay puno ng small talk at malalim na pagtanong. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ano ang takbo ng klase mo? Anong gusto mong maging balakbayan? Hindi sila nagmamadaling magbigay ng label sa nag-uumpisang pagkakaibigan. May paggalang at may panahon. Isang gabi, habang naglalakad sila sa campus loop matapos ang ilang buwan, tumigil si Alaric at tiningnan ang puno ng akasya na naging paboritong lugar nila. Alam mo, simula ni Alaric, mahinahon. Hindi ko inaasahan na ako ang papasok sa ganyang bagay. Hindi ako naghanap ng ganon. Pero natuto ako na minsan, ang hindi pag-iwas ay hindi pagiging malakas. Ito ay pagiging tama. Hindi siya nagtatanaw sa kanya, ngunit matapat ang tono niya. Alam ko, tugon ni Cheska, hindi ko rin nais na igawad sa iyo ang pasanin ng pagiging nagligtas. Hindi rin ako naghanap ng hero. Gusto ko lang na may kumilos. May pagkakasamang pagtingin. May ngiting maliit ngulit totoo. Sa oras na iyon, hindi nila kailangang ipahayag ang mga pangakong malaki. Ang pinili nila ay simpleng pagsuporta at paggalang sa healing process. Isang pundasyon kung saan maaari silang magtayo ng mas mahabang relasyon kung mayroon o manatiling malapit bilang mga kaibigan kung iyon ang magaan. Ang 4 na estudyante na naparusahan ay nagdaan rin sa mga pag-uusap na mahirap. May ilan na nilisan ang paaralan na may galit at pag-uurong. May ilan na sumailalim sa counseling at unti-unting umamin ng kasalanan. Ang prosesong ito ay hindi instant redemption. May mga pagkakataon ng pag-iiyak, pagkamalay, at paghingi ng tawad na nadaramdaman nilang kailangan nilang harapin. Ang mga magulang nila ay umupo sa counseling sessions para mapaliwanag ang mga ugat ng pangyayari. Pressure sa academics, peer pressure, mismatch sa pamilya, at iba pa.
Hindi nilulunok ng komunidad ang mga paliwanag bilang panumbas ng pananagutan, pero nagbigay ito ng sapat na lupa para sa rehabilitasyon at paglalakad sa bagong landas. Hindi mawawala ang piklat. May mga pagkakataon na si Cheska ay makakatagpo ng tanong mula sa mga taong hindi agad nakakaintindi. Bakit hindi ka nag-file ng kaso? Bakit hindi mo ipinakilala ang sarili mo? Mahirap ang mga tanong na iyon at si Cheska ay natutong magtakda ng hangganan. Natutunan niyang ang kanyang karapatan ay hindi nakadepende sa kung sino ang nagtatanong. May mga araw na nawawala ang tiwala sa sarili niya, ngunit may mas maraming araw na siya ay nakakabangon at nakakakita ng dahilan para magpatuloy. Halos 1 taon ang lumipas mula ng unang nag-ulan ng larawan sa koridor. May mga munting ritual na sumimbolo ng bagong pag-asa. Isang maliit na exhibit ng mga gawa ng mga estudyante tungkol sa mental health. Isang bench sa ilalim ng acacia tree na inalay sa mga survivors ng bullying. At isang maliit na librong na ilathala ng student organisasyon na naglalaman ng mga kwento ng mga taong unang nagsalita. Ang mga proyektong ito ay hindi perpekto, ngunit simbolo sila ng pagkakaroon ng kolektibong responsibilidad. Sa pagtatapos ng semestre, nagkaroon ng isang maliit na seremonya. Hindi graduation ng buong universidad, kundi isang intimate awarding ng mga estudyante na nagpakita ng leadership sa mga advocacy na tumutulong sa pagbabago ng campus culture. Si Cheska ay inimbitahan bilang panauhing tagapagsalita. Hindi siya nagrandang magsalita ng maraming oras. Ngunit umakyat siya sa maliit na podium at tumingin sa mga mukha na nagpapakita ng pagnanais na makinig. Hindi ko ito ginawa dahil gusto kong maging sentro, sabi niya, malumanay. Ginawa ko ito dahil hindi dapat may taong nilalagay sa kahon. Hindi para pasimulan ng galit, kundi upang maputol ang katahimikan. Ang mga palakpak ay tahimik, ngunit may lalim. May isang sandali na tumingin siya kay Alaric. Nakatingin siya pabalik ng may ngitim may pag-unawa. Hindi iyon ang sandali ng pag-ibig. Iyon ang sandali ng pag-amin. 2 taong nagbahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Sa paglipas ng mga taon, naging pundasyon ang karanasan sa pagpili ng landas. Si Cheska, matapos pagdaanan ang maraming kursong kailangang tapusin at pag-ipunan ang tuition, ay nagtapos ng may mata na may liwanag. Hindi naging madali. May gabi pa ring puno ng takot ang kanyang panaginip at may panahong bumalik ang pakiramdam ng pangungulila. Ngulit may dalang bagong balangkas. Siya ay kumuha ng kursong edukasyon at naging guro sa isang maliit na paaralan sa bayan malapit sa kanyang pamilya. Ang pagiging guro niya ay hindi dahil gusto niyang kalimutan ang nakaraan, kundi dahil gusto niyang magbigay ng alternatibong kultura sa mga batang nag-aaral, ng respeto at pagkilala sa bawat isa. Si Alaric naman ay nagpatuloy sa pag-aaral at sinubukan na gawing mas malalim ang pag-unawa sa kanyang papel sa lipunan. Hindi bilang dala-dala ang tagapagligtas, kundi bilang kasangga na tumutulong sa pagbuo ng mga espasyong ligtas. Nagboluntaryo siya sa mga youth programs, sumama sa mga training para sa peer counseling, at nagsimula ring magturo ng simpleng self-defense classes para sa mga estudyante na nais ng practical na paraan ng pagpapalakas ng loob. Hindi para maguyod ng karahasan, kundi para maipakita na may mga alternatibong tools para sa personal safety. Hindi naging madali ang pagbabago. May mga tao pa rin na tahimik na hindi nakalimot at may ilan na nagtataka kung anong nangyari sa dating mga bully. Ang 3 taon matapos ang unang insidente, may isang liham na dumating sa school mula sa isa sa mga pinalis. Hindi ito isang paghinging ng pagpapatawad na dramatiko. Ito ay isang liham na naglalaman ng mga hakbang na ginawa nila para magbago. Counseling attendance, gawaing pampamayanan at ang pagnanais na makipag-usap sa biktima sa tamang setting kung kailan siya handa. Ang paaralan ay nagset ng mga kondisyon ng pag-uusap. May mediator, may counselor, at hindi pipilitin ang biktima. Sa huli, ang proseso ay tungkol sa responsibilidad at hindi sa madaling paglimot. Isang araw, hinawakan ni Tricia ang kamay ni Cheska sa harap ng guidance counselor. Tumango siya at umiyak. Natatakot ako, sabi niya ng mahina. Hindi ko naintindihan noon ang epekto ng ginawa namin. Si Cheska, hindi agad nagbigay ng malaki. May tanong sa kanyang mata, ngunit nagbigay siya ng maliit na salita. Kung magpapakita ka ng tunay na pagsisikap na magbago, may lugar para doon, pero hindi agad-agad ang lahat. Napakahabang sandali iyon, hindi perpektong pag-areglo ng lahat, ngunit isang simula ng pagharap sa katotohanan. Sa kanilang pagkikita, isa ring bagay ang tumubo sa loob ni Cheska, ang pagbibigay ng oras sa mga bagong proyekto para sa kabataan.
Nag-organisa siya ng mga programang nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging allies, kung paano magsalita ng ligtas kapag nakakakita ng pang-aapi, kung paano magbigay ng suporta sa mga biktima, at kung paano mag-ulat ng tama. Ito ang naging legacy niya sa campus, hindi ang sugat na iniwan ng pangyayari, kundi ang mga hakbang na ginawa upang hindi na maulit. At sa gitna ng mga pagbabago, unti-unting lumago ang relasyon nila ni Alaric. Hindi ito mabilis at hindi ito madali. Naglakad sila sa dahan-dahang pagbuo ng tiwala. May mga tampuhan, may mga pag-ulit ng luma nilang takot, at may mga araw ng tahimik na pag-intindi. Lumaki sila bilang magkaibigan, at kalaunan ay nagbago ang hangganan sa isang mas malalim na ugnayan. Hindi dahil sa nagligtas siya, kundi dahil nakita nila sa isa't isa ang pagkakapareho ng kanilang mga hanggarin, ang pagbuo ng isang buhay na may dignidad at pagkalinga sa iba. Ang huli nilang seremonya ng pagtatapos ay hindi showy. May maliit na pagtitipon sa ilalim ng acacia tree, ang parehong puno kung saan madalas silang nagkukwentuhan. May libro sa mesa, isang edisyong lumang Phoenix Rising na regalo ni Camarines kay Cheska. Tinuro niya ang simpleng simbolo. Sa bawat pagkasunog ng lumang sarili, may pagkakataon na bumangon. Hindi ito basta metaphors, ito ang naging totoo sa kanilang mga buhay. Lumipas pa ang ilang taon. Nagkaroon sila ng maliit na bahay na puno ng librong pinagtaguan sa mga sulok. May ilang batang naglalaro sa bakuran, isang koros ng tunog na nagpapalakas ng puso. Hindi ito isang fairytale na walang problema. May mga araw na may hirap pa rin, may mga tala ng pagod sa muka, at may mga sandaling bumabalik pa rin ang alaala. Ngunit may lakas na tuloy-tuloy, pamilya, trabaho, at ang kapangyarihan ng isang komunidad na natutong magsalita. Sa isang hapon, habang nag-uupo sila sa ilalim ng acacia tree, humawak si Alaric sa kamay ni Cheska at inabot ang librong Phoenix Rising. Napangiti si Cheska. "Hindi ako perpekto," sabi niya, "at hindi rin kita kailangan para ako'y mabuo." Napahagalang huminga si Alaric. "Alam ko," sagot niya, "at hindi naman iyon ang dahilan ko, pero masaya ako na nandito tayo, kasama." At doon, sa ilalim niyang ani ng mga dahon, nagkatitig ang dalawang mata na puno ng kwento, hindi lang ng sugat, kundi ng paghilom. Sa likod nila, mga estudyante ang dumadaan. May ilang napatingin sa kanila na may paggalang at may ilang naglilingkod ng tinapay sa mga panauhin. Ang acacia tree ay tahimik na saksi. Dati siyang nagpapakita ng takot at ng katotohanan sa gitna ng ulan. Ngayon, siya ay nagbigay ng tulay para sa bagong simula. Sa katapusan, ang kwento ay hindi tungkol sa kung sino ang gwapo sa mukha. Ito ay tungkol sa kung sino ang nagpakita ng tunay na katapangan, ang tumayo para sa katotohanan, ang nagbibigay ng malasakit sa mga nagdusa, at ang pumili ng pagbabago kaysa pagpapatuloy ng katahimikan. Ang windang na inalok ng titulong Nagsimula sa Tawanan ay hindi isang nakakatawang eksena. Ito ay isang pag-amin na sa maraming sandali ng buhay, ang tunay na kagandahan ay nakikita hindi sa hitsura, kundi sa gawa. Kung naantig ka sa istoryang ito at naniniwala kang may taong dapat makatulong, i-share ito upang makahikayat ng mas maraming usapan tungkol sa paggalang at proteksyon. At kung kailangan mo ng suporta, hanapin ang mga helpline o mag-email sa mga counseling centers. Huwag mag-isa sa paghahanap ng tulong.